mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa buong 2 weeks na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading ko, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising Sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So sa case na to, ang bida natin ay babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert siya. Pero mas tatama to kung reading sa babae. So yung babae natin single. Single, byuda. O pwede rin ito yung ex-wife o ex-girlfriend ng iba sa inyo. Ano meron? Ano meron sa kanya? Meron tayong 8 of Wands o Tower at 10 of Pentacles. 8 of Wands. Ano kaya to? Alamin natin itong 8 of Wands. Oh! Oh! Eto maganda oh. Kasi ang dating, di ba single yung bida natin? May manifestation na maaaring mangyari. More like, may call. Kasi arrows of love to eh. Timing naman, nandito yung the lovers. May reconnection sa pagitan ng mag-ex dito. Oh. Kasi magmumukhang new beginning na to. Oh. New beginning ng relasyon. So again, ito yung ex na gusto pa ng iba sa inyo kasi manifestation to eh. Minamanifest ng iba sa inyo. So, may reconnection na maaaring mangyari. Pwede rin naman itong overcoming of trials. Itong 7 of Wands. So again, may magbabalik na ex. Ito yung ex na gusto pa ng iba sa inyo. Timing naman, nandito rin itong Tower. Sudden. So, ibig sabihin, sudden communication, reconnection mula dun sa ex na gusto pa nga ng iba sa inyo. Timing din na nandito itong 10 of Pentacles na pwedeng may kinalaman sa happiness in general. Alam ko nga 10 of Pentacles, pwede rin siyang diba exact term, nakalimutan ko. Reconciliation na mas matatag kaysa sa 10 of Cups. Kasi Pentacles to. So, stable yung reconciliation o union, reunion. Papasok na din dyan yung loyalty sa 10 of Pentacles. So, in short, natama to sa single na may tinatry silang i-manifest at yung minamanifest nila ay yung gusto pa nilang ex, magkakabalikan pa sila. Okay, sa 2 weeks na to. So, ito yung clue.
yung ex-partner ng Pisces. So, ang possible zodiac sign niya ay Leo, Kapwa Pisces, Sagittarius. Kung hindi tumama sa inyo itong reading, edi baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung zodiac sign niya. So, possible zodiac sign ay Virgo, Leo, Scorpio. Pero dito kapwa Pisces, no? Dun sa ex-partner. Ngayon, lagyan din natin ng iba pang description. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo tong clue, edi baka tumama sa tawag dito. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue, edi baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na mahilig sa birds. Eto, may clue rin tayo, matangkad. So, dun sa mag-lovers, baka pare silang matangkad o isa sa kanila ay matangkad. Sharp face. So, pag ganyan, parang kitang-kita mo yung edge ng face, yung angle. Eh, pag ganyan, payat yan. O, diba? Tulad nito. Kitang-kita mo yung buto ba? So, tulad nito, kita mo yung cheekbone, yung baba, yung panga. O baka singkit, sharp yung mata. So, siguro, mahilig siya maglagay ng eyeliner, o baka nga singkit, yung babae. O pwede rin lalaki, chinito, who knows. Ito, straight ang buhok. So, sa mag-lovers, pwedeng pares silang straight ang buhok o isa sa kanila ay straight. So, hindi ito applicable sa pares silang kulot. Okay? Ibang senaryo. Ibang senaryo. King of Pentacles, oh. Naku, Ace of Swords pa ito. Swords. Spades pa. So, ang bida natin ay King of Diamonds. So, yung bida ay may trabaho. Pwede rin babae to. Kung extrovert siya. Pero mas tatama to sa lalaki. Okay? So, i-describe ko yung tao. Yung tao na lalaki ay maaaring may trabaho, mayaman, may impluwensya, maputi, o baka mas matanda sa iba sa inyo. Or, ito yung edad niya, mga 40, mataas. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kaya lang, kasi na-partner rin siya ng Ace of Swords. Kasi yun yung card ng misfortune. So, baka malasin siya sa 2 weeks na to. Or, may ending na maaaring mangyari sa
sa buhay niya. Or may kailangan siyang i-let go. Ano siya eh, card ng conflict in general. Ibayin na nga natin. Ngayon, Queen naman. Queen of Clubs. Oh, six naman to. Spades. Pero maganda tong 6. At least, di ba? So, ang bida natin, babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert pero mas tatama to sa babae. So, yung bida natin ay siguro morena siya. Morena, kung di morena, black ang buhok. Charming siya. Confident na woman. Independent. O somewhat dramatic siguro. Anyways, maganda tong 6 of spades. Hindi man siya sobrang ganda, pero at least may magandang pagbabago. Okay? Maaaring mangyari sa buhay niya, let's say, may improvement na maaaring mangyari. Or kung minamalas siya, itong mga nakarang araw, di suswertehin naman siya. Hindi nga lang ganun ka big time yung swerte, pero at least, di ba? Doon na papasok yung improvement na sinasabi ko. Small change, ba? Oh, puro court cards yung lumalabas mo. Ngayon naman, Queen of Swords. Queen, teka pala. Isa pa pala. Dalawang court cards to di walang tao doon. Walang tao dito. Paano yan? Energy sila lahat. Teka. Ano to? Hindi ko maintindihan. Nagamit tayo nito. Kasi ano sila eh. Literal na tao. Paano ko ito i-combine? Lahat ng ulo ko. Queen of Spades. Tapos Jack of Clubs. Kasi literal na tao nga itong mga to. Ano ba to?
Family dispute to. So, sino yung mag-aaway? Ayan. Yung Jack of Clubs at Queen of Spades. Family dispute or kapitbahay, kadugo, dispute. Mag-aaway. So, mag-aaway kadugo, kapamilya, kapitbahay. So, sino yung mga taong mag-aaway? Ayan. Jack of Spades. Ay, clubs pala to. Jack of Clubs, Queen of Spades. So, ang itsura ng mga tao mag-aaway. Pare silang babae eh. Mag-aaway pares babae. Ngayon, pares din silang morena. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o kakilala nyo. Basta, magbibigay ako ng description. Parehong babae, parehong morena. Kaya lang, queen sa jack eh. So, may big age difference sa kanilang dalawa. So, nanay at anak. Or magkapamilya. Diba sabi ko? Magkapamilya, magkadugo, magkapitbahay. May big age difference, parehong babae. Ano pa ba ito? Pero kung hindi sila magkapamilya at magkadugo lang, di byuda to. Byuda, single. O baka tumama to sa ex-wife, ex-girlfriend ng iba sa inyo. Hirap naman ito. So, yung isa, pero pwedeng air sign to. Ito naman fire sign. Ito cold. Ito naman ay talkative. So, again, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kakilala o idol. Basta naglalagay ako ng description para makilala nyo. Maisip eh. So, punta na nga tayo sa susunod. Ito na yung last deck natin. Babasahin ko na lang itong part na ito. Kukuha lang ako ng 3 card. General advice na to for the whole 2 weeks. Okay? So, ito pwede rin itong mag-ate. Kung dito nanay, anak na babae. Ito yung ate at yung kapatid na babae. Pwede rin. O magpinsan sila, magtita. Anyways, sayin ko na nga. Children. Your connection with children is part of your life's purpose. Oh, marriage. The fairies join you in celebrating wedded bliss. At ang huli, siguro tatama tong part na to dun sa lalaki na may ending ka ako na maaaring mangyari sa buhay niya. Yun nga. Kailangan niya i-let go. Pero, in general na lang to. So, sabi, goodbye to the old, hello to the new. You've finished
one part. You've finished one part of your life, and now a new and even better part is beginning. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Po.